Nagpatuloy ang kabanata sa pagsilip ni Nobunaga at Hinray sa isa sa mga silid ng hideout ng Haley family. Sa loob nito, nakita nila ang laundry room ng grupo at mukha itong abandonado. Nag-aalala si Nobunaga na baka kaya walang tao sa hideout ay dahil kasabwat din ng Haley ang pasahero ng barko na una nilang pinapasok sa room 3101. Pagkatapos ay binalaan nito ang kanyang mga kapwa-miyembro sa kanilang pagdating. Sinabi ni Hinray na maaari din namang hindi kasamahan ng Haley ang pasahero at imbes na paslangan nila ito sa lugar na kanilang kinatatayuan ay tinali na lamang nila ang lalaki at ikinulong kung saan. Tama si Hinray, ipinakita na sa kwento ang lahat ng mga natitirang miyembro ng Haley at wala sila rawang ito ang pasaherong pinapasok nila Nobunaga sa room 3101. Sinabi ni Hinray na kailangan na nilang ipagpatuloy ang pagbubukas ng pinto. Nakarating sila sa isang pasilyo kung saan meron silang nakitang mas kahina-hinalang pintuan. Sinabi ni Nobunaga na kapag hindi nagbukas ang pinto, nangangahulugan na ito ang silid na hinahanap nila at mapanganib ang nasa loob nito. Tinanong naman ni Hinray kung anong ibig sabihin kapag nagbukas ang pinto. Sumagot si Nobunaga sa pagkasabi na maaaring ito ang kwartong hinahanap nila at mas matinding panganib ang meron sa loob nito. Inihanda ni Nobunaga ang kanyang aura habang si Hinray naman ay itinulak na ang pintuan. Ang paliwanag ni Nobunaga ukol sa pagiging mas mapanganib ng nakabukas na pintuan ay kapareho ng pagiging mas mapanganib ni Hisoka na naglalakad lamang ng kalmado sa Tier 3 at hindi nagtatago sa Phantom Troop sapagkat alam nitong kayang-kaya niya ang spiders. Sa pagbubukas ng pinto, bumungad kanila Nobunaga ang 9 na miyembro ng Haley na nakaupo sa paligid ng lamesa. Nag-uusap lamang ang mga ito ng normal at parang walang pakialam sa paligid hanggang sa tinawag ni Hinray ang kanilang mga atensyon. Tinanong ng underboss kung sila ba ang mga miyembro ng Haley. Medyo nainis si Soufflé at tinanong kung anong problema ni Hinray. Pagkatapos ay bumalik ito sa pakikipagkwentuhan kay Cerebellum na para bang wala silang pakialam sa dalawa nilang kalaban na nasa tapat ng silid. Hindi pa rin pumapasok sila ng Nobunaga sa loob ng kwarto dahil tingin nila ay meron din itong trap na katulad ng room 3101. Binato ni Hinray ng kutsilyo sa Cerebellum upang ipakita sa Haley kung sino ang binabaliwala nila. Tumama ang punyal sa ulo ni Cerebellum at mukhang bumuo na ito sa kanyang sentido. Ngunit mukhang hindi ininda ni Cerebellum ang pag-atake sapagkat nakatayo ito mula sa pagkakaupo ng normal at walang problema. Hinugot ni Cerebellum ang kutsilyo sa kanyang ulo. Nakita ni Hinray na wala na ang talim ng sandata habang unti-unting dinudurog ni Cerebellum ang hawakan ng kutsilyo. Sa kanyang paghahanap, nakita ni Hinray na ang talim ay biglang sumulpot sa lata ng inuming nasa lamesa. Kaya, ipinagpalagay ng underboss na may kakayahan si Cerebellum na ipasa ang mga pag-ataking tumatama sa kanya patungo sa ibang bagay. Hinawakan ni Soufflé ang kaliwang kamay ni Cerebellum at pinaalala nito ang utos sa kanila na huwag pakailaman ng mga kalabang pumapasok sa kanilang silid. Habang nag-uusap, binatumuli ni Hinray si Cerebellum ng kutsilyo pero imbes na saluhin ulit, tinulak ng lalaki sa Soufflé at iniwasan ng kutsilyo. Kaya nagdire-diretso ito kay Perigord na parang baliw namang sasaluhin ng kutsilyo gamit ang palad habang tinatanong kung gaano katagal gagaling ang pinsalang makukuha niya mula sa pag-atake. Nagsasabi ito sa atin na ang nenability ni Perigord ay konektado sa pagpapagaling ng sarili mula sa mga pinsalang nakuha sa pakikipaglaban. Bago tumama ang kutsilyo, iniharang ni Urarge ang hawak niyang manga upang saluhin ang kutsilyo. Tinanong ni Urarge si Perigord kung bakit gusto nitong gamitin ang kanyang nenability at pinaalala nito na si Perigord na ang napiling organ ni Morena kaya dapat ay mag-ingat ito. Humingi ng pasensya si Perigord sa kasama. Hindi pa sinasabi kung ano ang organ na tinutukoy nila Morena pero mukhang interesante ang role na ito sa grupo sapagkat pinag-aagawan nito ng mga miyembro. Tumayo mula sa upuan ng isa pang miyembro na nagngangalang Yokotani. Nagpakilala siya bilang abogado ng Haley family. Inutusan ni Cerebellum si Yokotani na tawagin ng mga militar at pulis dahil merong baliw na bigla na lamang ng babato ng kutsilyo sa kanilang hideout. Pinaliwanag ni Yokotani na parehong nakagawa ng trespassing at bodily harm sila Hinray at pwede silang makasuhan ng attempted murder. Mukhang wala namang pakialam si Hinray sa sinasabi ni Yokotani kaya inutusan niya pa ang abogado na tumawag na ng pulis para matulungan na din sila ng mga ito dahil nawawala sila ni Nobunaga. Tinanong ni Hinray ang Haley kung nasaan sila pero sumagot si Yokotani na hindi niya maaaring sabihin ang kanilang lokasyon. Pagkatapos ay sinabi ng abogado na kilala niya si Nobunaga at alam niyang malaking isda ang magnanakaw.
Kilala ng halos buong mafia community ng Kaki ng Phantom Troop. Nagsimula ito noong pinaslang ng Phantom Troop ang tendons ng mafia at tinalo ang sangkaterbang mafia sa York New City. Magtatanong sana si Yokotani kay Nobunaga, pero bago pa man niya magawa ito ay mabilis na ibinato ng Spider ang kanyang katana at nagawa niyang maisaksak ang dulo ng sandata sa noo ni Yokotani. Nanatili pa rin nababalutan ng aura ang katana sapagkat ang kadenang nakatali sa sandata ay hawak pa rin ni Nobunaga. Ang prinsipyo ng Nen na ginagamit ng swordsman sa eksenang ito ay tinatawag na Shu. Binunot ni Nobunaga ang kanyang katana mula sa noo ni Yokotani at kanyang nakita na naputol ang talim ng sandata dahil kay Cerebellum na gumagamit muli ng Nen ability habang hawak ang balikat ni Yokotani. Matapos gamitin ng lalaki ang kanyang abilidad, merong dugo na umaagos sa kanyang kaliwang braso. Nakita ito ni Nobunaga at kanyang napagtanto ang Nen ability ni Cerebellum. Ipinaliwanag ng kabanata na si Cerebellum ay merong emission ability na may pangalang Damage Sweet Home. Isa itong kakayahang nagpapahintulot sa hitman na ilipat ang pinsalang nakukuha ng mga taong hawak ng kanyang kanang kamay patungo sa kahit na anong bagay na hawak ng kanyang kaliwang kamay. Kung sakali namang wala siyang hawak sa kanyang kaliwa, si Cerebellum ang tatanggap ng pinsala. Inutusan ni Nobunaga si Yokotani na lumapit para tuhugin niya ng sabay ang dalawang mafia. Humingi ng pasensya si Yokotani kay Cerebellum dahil hindi niya inaasahang kakalimutan ni Nobunaga ang paniniwala ng mga samurai sa hindi paggamit ng projectile weapon sa pakikipaglaban. Dahil sa pagkakamali ng abogado, nalaman ng kanilang mga kalaban ang kakayahan ni Cerebellum. Sinabi ng malaking lalaki na tama na ang pagdadahilan ni Yokotani at inutusan niya ang abogado na paalisin na ang dalawa sa kanilang hideout bilang si Yokotani ang kanilang gwardya. Matatandaan na sa chapter 394, itinalaga ni Morena si Yokotani at Urarge bilang guardian ng kanilang headquarters. Inumpisahan ng gamitin ni Yokotani ang kanyang conjuration ability na may pangalang A Battle of Wits, LSDF. Ayon sa kabanata, ang LSDF ay isang defensive ability na pwedeng asahan sa hideout kung nasaan ang boss nilang si Morena. Magagamit ito ni Yokotani matapos niyang ipakilala ang kanyang sarili sa mga taong nang himasok sa kanilang hideout. Makakapaglabas siya ng mga gwardyang mukhang robot. Ang lakas ng mga ito ay nakadepende sa kung gaano katindi ang krimeng ginawa ng mga taong pumasok sa kanilang hideout at kahit hindi nila pwedeng saktan ng kanilang mga target, hindi din naman gagana ang atake ng mga kalaban ni Yokotani sa kanyang mga gwardya. Ang paggamit ni Yokotani sa abilidad sa eksenang ito ay nangangahulugan ni si Morena ay malapit lamang kanila Nobunaga. Nagsalita ang mga gwardya na mukhang robot. Sinabi nito na kinakasuhan nila ng trespassing at attempted murder sa Nobunaga at ang katumbas nito ay alert level 4. Kinumpirma ni Yokotani na tama ang sentensya, kaya inutusan niya ang mga gwardyang palayasin sa kanilang base sila Hinrai. Noong papalapit na sa kanila ang mga gwardya, inatake ni Nobunaga ang isa sa mga ito gamit ng kanyang katana. Hindi ito tinablan ng pag-atake at lalo pang tumaas ang alert level nito at naging 5 dahil sa ginawa ni Nobunaga. Ang pagkakaroon ng hindi mawasak na katawan ng mga gwardya ay kasama sa kondisyon ng abilidad na lumikha sa mga ito, kaya imposible talaga silang sirain. Sa madaling salita, ang maaaring paraan lamang upang mawala ang mga gwardya ay patayin ang mismong gumagamit sa mga ito na walang iba kundi si Yokotani. Kinuyog ng mga gwardya si Nobunaga. Kinuha din ng isa sa kanila ang katana ng Spider. Sinabi ni Nobunaga kay Hinrai na tumakbo na ito dahil ang mga gwardya ay hindi titigil hanggat hindi din nila nahuhuli ang underboss. Ibinato ng mga gwardya si Nobunaga sa isa sa mga pintuan at naglaho ito bigla dahil sa trap na meron ng pinto. Pagkatapos ay sunod namang inutusan ni Yokotani ang kanyang mga gwardya na hulihin si Hinrai na kasalukuyang tumatakbo. Sinabi ni Yokotani na sumuko na at umalis ang underboss. Pero patuloy pa din ito sa pagtakas hanggang sa makarating ito sa laundry room. Kinalikot ni Hinrai ang kanyang lalamunan gamit ang sariling daliri at yumuko sa ilalim ng cabinet na meron ng madilim na silid. Ipinasok ni Hinrai sa bibig ang kanyang kamay upang maisukan niya ang transmitter na nilunok niya ng buo matapos itong gawing tulya. Lumipat ang eksena kay Nobunaga na bumalik sa room 3101. Napagtanto ng Spider na ang pagpasok sa pintuang nasa hideout ay magbabalik sa kanya sa room 3101. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na meron pang pintuan sa hideout ng Hailey na ginagamit ng mga miyembro bilang lagusan para makalibot sila sa barko. Maya-maya, sumulpot na din si Hinrai sa tabi ni Nobunaga. Tinanong ng Spider kung nagawa ba ni Hinrai ang kanilang plano. Kinumpirma ito ng underboss sa pagkasabi na sa tingin niya ay hindi na mapapansin ng Hailey ang transmitter.
Matatandaan na ang transmitter ay merong receiver na kasalukuyang hawak ngayon nila Finks at Phaeton. Sinabi ni Hinray na hindi niya na magagamit pa ang kanyang nenability sa loob ng isang araw, kaya susuportahan na lamang niya sila Nobunaga sa ibang paraan. Susubukan niyang humanap ng mga taong nakakakilala sa mga miyembro ng Heili na kanilang nakasalamuha, at susubukan niya ding paliitin ng mga lugar na pwedeng puntahan ng Heili sa loob ng barko. Sumang-ayon dito si Nobunaga, at sinigurado naman niya na ang Phantom Troop na ang bahala sa paghahanap ng hideout gamit ang receiver. Sa laundry room ng hideout, ipinakita ang transmitter na nasa anyo pa rin ito bilang tulya. Nakatago ito sa ilalim ng mga cabinet at patuloy na naghahatid ng lokasyon sa Phantom Troop. Sinabi ni Hinray na umaasa sila kay Nobunaga at pinaalala din ito sa Spider na kahit mukhang mga buguhan ng Heili pagdating sa Nen, kailangan pa din nilang maging maingat sa kanilang mga kilos dahil hindi nila alam kung anong kayang gawin ni Morena at kung anong ibig sabihin ng organ na sinabi ng isa sa mga miyembro kanina. Sumang-ayon si Nobunaga at sinabi niya pa na kung sino man ang nagpapagalaw sa lahat ng kilos ng Heili, masasabi niyang hindi ito tanga o walang alam sa kanilang ginagawa. Sa paghihiwalay nila Hinray at Nobunaga, natapos ang chapter 399 ng Hunter x Hunter. Mahahanap na kaya ng Phantom Troop ang lokasyon ng Heili? Excited na ako makita kung anong gagawin ng grupo sa oras na gamitin ni Phaeton ng Rising Sun sa kanilang hideout, o di kaya ay bigyan sila ni Finks ng tigi-isang suntok gamit ng Reaper Cyclotron. Magiging matindi ang mga susunod na laban sa kwento, kaya huwag niyong papalagpasin ang mga bagong kabanata ng Hunter x Hunter. Ito po ang aking full chapter review ng chapter 399 ng Hunter x Hunter. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking paliwanag. Kung may mga katanungan pa kayo o gustong idagdag ay huwag po kayong mahihiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po sa panonood ng aking videos. Ako po si JE, hanggang sa muli!